sinungaling malandi! Trixie, dahil sa lalaki yun, sinampal mo ako? Wala kang kwentang kaibigan. Ayaw na kita makasama pa kahit kailan! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga kabataang waring hindi matuto? Ilang ulit nang nadapa, wala pa ring ingat. Ganito po ang naging karanasan ni Trixie sa ating dunang sa kanyang panahon. Uy, Trixie, pumapasok ka na pala uli? Oo, Cindy. Ang saya ko nga eh. Dahil narito na uli ako sa university. Ang hirap ko yung mga anak at mag-alaga ng bata. Eh, sino nag-aalaga ngayon sa mga anak mo? Lalo na doon sa baby. Si Inay. Ay, naku, Cindy. Para talaga ako nakakawala sa hawla. Ang sarap ng feeling. Eh, yun nga lang. Grade 10 pa rin ako hanggang ngayon. Kasi nga, ang tagal kong nahinto. Kaya nga dapat, studies na lang yung asikasuhin mo this time. Wala na munang BF para makatapos ka ng high school. Inggit nga ako sa iyo eh. Malapit ka nang matapos sa college. Matatapos ka rin, girl. Sumunod ka lang sa payo ng parents mo. Ito naman. Ang tagal natin hindi nagkita tapos sermonan mo lang ako. Ibahin mo na nga ang usapan natin. Ikaw talaga, oo. Ano naman ang gusto mong pag-usapan natin? May naging kaibigan ako, super gwapo. Vic ang name niya. May handaan sa inyo bukas? Ay, oo, paring Rufo. Kaya magpunta kayo ng pamilya mo, ha? Anong okasyon? Hindi mo pa naman berde, Uy, taong ire naman, oh. Bukas na graduation sa college ni Cindy namin. Ay, oo nga pa. Graduation na ni Cindy nyo. Tama. Nakakalimutan ko. Buti pa kayo ni Tinding. Nakatapos na ang bunso nyo, samantalang si Trixie namin hindi pa rin. Uy, bakit? Nag-aaral na naman siya ngayon uli, di ba? Oo, pero mukhang hindi pa rin seryoso. Ha? Para bang hindi pa rin nadadala sa 2 ulit ng pagkabigo sa pag-ibig. Nakita kong magkasamang umalis sina Trix at Cindy. Babatiin ko nga sala, kaya lang ang layo nila eh. Ay, nagpasama sa anak natin si Trixie. Ay pupuntahan daw na birthday party yata. Ay, nako. Talagang yung anak ni Rufong yun, nakuha pang mag-party. Malabang na iniwan na naman niya sa mga magulang niya ang kanyang mga anak. Alam mo, Lucas, hindi ko talaga gustong ugali nitong si Trixie. Tigas ang ulo. Kaya siya napapahamak eh. Eh kasi nga hindi nakikinig sa magulang. Kung hindi nga lang kaibigan natin si Rufo. Gusto ko sana iwasan ng anak natin si Trixie. Ay, Hindi siya magandang kaibigan. tama ka. Pero, huwag kang mag-alala, ha? Hindi naman niya naaakay sa paggawa ng mali ang ating anak. Oy, ayan, katunayan, tapos na sa kolehiyo ang ating si Cindy, ha? Eh kasi naman... Mabait at masunurin ang ating anak, huwag kang mag-alala. Patuloy na lamang natin siyang papayuhan, paalalahanan, ha? Huwag niyang tutularan ang maling ginagawa ni Trixie. Kahit pa nga kaibigan niya yun. Galing kayo sa mall ni Vic? Oo, nagpasama ako sa kanya na bumili nitong damit na dala ko. Alam mo, girl, pinamerienda niya ako. Tuwang-tuwa ka, ha? Siyempre naman.
Alam mo naman crush na crush ko siya, hindi ba? Trixie, parang kaibigan lang ha. Huwag kang masyadong mahulog ang loob mo sa lalaking yun. Ito naman. Bakit? Mabait naman siya. Feeling ko nga, malapit na siya magtapat sa akin. Kasi baka mamaya, matulad ka rin doon sa dalawang pinagkatiwalaan mo. Baka lokohin ka. At sasaktan ka lang din ng Vic na yun. Salamat at pinagbigyan mo kung madalaw ka dito sa inyo, Cindy. Maayos ka naman nagsabi sa akin, Vic. At saka, hiningi ko rin yung permiso ng parents ko. Pumayag naman sila. Kaya, pinadalaw kita rito. Iba ka talaga. Hindi ka lang mabait at matalino. Mabuting anak pa. Ayoko mo pahamak eh. Kaya lagi kong sinusunod yung pangaral ng mga magulang ko. Maswerteng magiging boyfriend mo. Wala pa sa isip kong pag-ibig. Sa ngayon, ang focus ko, pagkuha ng lisensya para maging ganap na teacher. Tsaka ako na lang iisipin yung pag-ibig pag may trabaho na ako. Sandali nga, Cindy. Ay, Trixie, ikaw pala. O, kumusta na? Ilang araw ka rin hindi nagpakita sa akin, ha? Huwag mo nga akong kumustahin. Traitor. Bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Dahil yan ang totoo. Kala ko kaibigan kita. Yung pala traitor ka? Mga agaw? Nagkakamali ka. Wala akong inaagaw sa iyo. Huwag ka na magsinungaling. Inaagaw mo sa akin si Vic. Ang lalaking gusto ko. Ilang beses ko na siya nakitang dumadalaw sa inyo. Trixie, hindi kita niloloko. Oo, dumadalaw siya. Nagtapat din ng pag-ibig sa akin, pero hindi ko siya tinanggap. Dahil nga alam ko, gusto mo siya. At isa pa, wala akong damdamin para sa kanya. Sinungaling ka malandi. Ah! Dahil sa lalaking yun, sinampal mo ko. Wala kang kwentang kaibigan. Ayaw na kita makasama pa kahit kailan. Hindi mo dapat ginawa yun kay Cindy, Trixie. Sinaktan mo siya. Hiniya pa sa mga tao. Anong klase kang kaibigan? Kasalanan niya. Kaya ko ginawa yun. Pwede ba wag mo siya ipagtanggol? Hindi niya kasalanang dinadalaw ko siya. At lalong hindi niya ako inagaw sa'yo. Dahil wala naman tayong relasyon. Vic! Kaya wala kang karapatang saktan sino mang babaeng gusto kong dalawin. Sorry, Trixie. Oo, nakipagkaibigan ako sa'yo. Pero hanggang doon lang yun. At ginawa ko yun para mapalapit din kay Cindy. Ano? Gusto kong tulungan mo ako sa kanya. Dahil siyang mahal ko. Sama mo. Pinaasa mo lang pala ako. Hindi kita pinaasa. Wala akong ginawa o binitiwang pangako sa'yo para umasa ka. Isa pa, Trixie. Ang gusto kong maging girlfriend ay yung dalaga. Hindi yung may 2 anak na. Tumahan ka na, anak. Walang may tutulong sa iyo ang pag-iyak. Kakaiya ako, itay. Kakaiya. Anak, 2 beses ka nang nadapa. Niloko na mga minahal mo. Ngayon naman, nagmahal ka at nasaktan sa hindi ka naman gusto. Hindi kaya may nais ipahiwatig sa iyo mga pangyayaring yun, anak? Itay. Hindi kaya dapat kalimutan mo muna ang tungkol sa pag-ibig. Ituon mo ang pansin mo sa kinabukasan ninyo ng iyong mga anak. Napapabayaan mo na sila eh. Wala kang ginagawa para paghandaan ang kanilang kinabukasan. Tawarin niyo ako, itay. Nagbuhay dalaga na naman ako.
Kaya eto, nasaktan na naman ako. May pagkakataong ka pa, anak. Bumangon kang muli. Aalalayan ka namin ng iyong inay. Kumusta ang karinderya mo, Trixie? Okay naman po, Itay. Nakakatuwa nga po eh. Dahil mula po ng payagan ninyo akong buksan ito, malakas pa rin po ang kita ko hanggang ngayon. Mabuti naman. Salamat po sa inyo ni Inay ha, sa mga pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Ngayon, unti-unti na ako nakakabangon at nakakaipon. Nababantayan ko pa po mga anak ko. Ang kabutihan mo ang hangad namin, Trixie. Lalo na ngayon may mga anak ka na. Kaya sana, huwag ka nang magsayang pa ng panahon. Pangako po, Itay. Hindi ko na po ulitin pa ang mga naging pagkakamali ko. Ay, siya nga pala. Nakapasa na sa licensure exams for teachers si Cindy. Balita ko'y magtuturo na rin siya sa Manila. Ang galing niya talaga. Naabot na niya ang pangarap niya. Bakit hindi mo siya puntahan? Humingi ka ng tawad sa mga sinabi at ginawa mo sa kanya. At buuin niyong muli ang inyong pagiging magkaibigan. Nahihiya po ako eh. Sobra ko pong nasaktan ng kaibigan ko. Baka hindi niya po ako patawarin. Anak, patawarin ka man niya o hindi, ang mahalaga, naipadama mo sa kanya ang iyong pagsisisi at pagbabago. Maupo ka, Trixie. Salamat po, Aling Tinding. Sandali na lang, lalabas na si Cindy. Nay? Sino po yung bisita? Uy, Ako, Cindy. Trixie! Ay, kumusta ka na? Eto, may karinderya na ako sa bahay namin. Yun ang pinagkakakitaan ko ngayon. Ay, Ikaw, balita ko, isa ka ng ganap na teacher. awa ng Diyos. Bukas nga ang alis ko papuntang Maynila. Doon ako magsisimulang magturo. Congratulations, ha? Ibig bang sabihin niya, hindi ka nagalit sa akin? Oo, pasensya ka na sa akin, ha? Naging makitid ang isip ko. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga ginawa at masasakit na sinabi ko sa'yo. Kalimutan na natin yun. Ang importante, magkaibigan na uli tayo. Salamat sa pangunawa. Ay, siya nga pala. Sana sa isang buwan, sa birthday ng bunso ko, narito ka. Ah, sure. Oo, darating ako. Pinaghahandaan mo na. Oo, wala mang ama-ama anak ko. Sisikapin ko naman maging isang ulirang ina sa kanila. Ang payo lang magulang ay pakinggan. Ito'y isaisip at laging lakaran. At ikaw ay maliligtas sa kapahamakan. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang tao mismo ang nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay.
Dahil nasa mga kamay niya ang responsibilidad na bigyang kahulugan ang kanyang buhay ng malaya sa landas na nais tahakin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Levi sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag na huwag kang lalabas ng bahay at basta lang makikipag-usap kung kani-kanino. Lalo na ang manghihingi ka ng pagkain. Pero ang tigas talaga ng ulo mo. Palawa mo na, kuya. Tama na. Ba't mahirap mong kausap? Ha? Ano? Lumabas lang naman ako. Dahil gutom na ako eh. 3 araw kang hindi ako umuwi. Ang sakit-sakit na ng tiyan ko sa gutom. Hindi ako umuwi dahil naghahanap ako ng lalamunin natin. At dahil hindi ka marunong sumunod sa mga sinasabi ko, ikakandado ko ang pinto ng bahay sa tuwing aalis ako para hindi ka na makalabas. Kuya, wag! Huwag mo gagawin yan! Para awa mo na! Kuya! Gigil talaga ako kapag naririnig ko sinasaktan na naman ni Andrew si Ana. Kung makasusugod nga lang ako roon, hahambalusin ko ng hahambalusin ng 2x2 sa ulong hayop na yon. Kunay, yan ang wag na wag niyong gagawin. Halangang kaluluwa ng taong yon, baka mamaya kung ano pang gawin sa inyo ng dahilan sa pagmamalasakit niyo kay Ana. Awang-awa na kasi ako kay Ana. Kung bakit naman sa kanya binubunto ni Andrew ang galit sa mundo. Siya nakatatanda. Dapat sa kanya humuhugot ng pag-asa yung kapatid niya. Pero siya pa nagiging berdugo ng kanyang sariling kadugo. Ba, Levi, napasyal ka rito sa presinto. Ah, May tutulong ba ako sa'yo? tungkol po saan sa kababata akong si Andrew, sir. Teka, mabuti pa. Sa loob ng opisina tayo mag-usap. Teka, Okay, sir. Sa tingin ko, lumalala ng pagkalulong niya sa bawal na gamot eh. ang totoo, matagal nang nasa surveillance namin ang kasamahan ko, si Andrew. Dahil sa illegal drug trade. Mahanap lang kami ng tiyempo eh. Kakaiba na rin po kasi mga kilos niya. Madalas, hindi na makatwiran. Masyado na rin siya nagiging bayolente. Kasi nga, pinalalabo na ng droga ang pag-iisip ng gumagamit ito. Ang sa akin lang po, sir, pagmamalasakit lang pong dahilan ng pagpunta ko rito. Sige, sabi mo, ano ang gusto mong gawin namin sa kababata mo? Ana! Sumilip ka rito sa butas ng pinto. Dali! Ali Rosita. Oo, ako nga. Heto, dinalang kita ng pagkain. Ilulusot ko rito sa butas ng pinto. Abutin mo. Maraming salamat po, Aling Rosita. Gutom na nga po ako. O siya, sige na, kumain ka na. Baka mamaya, biglang dumating ang kuya mong demonyo. Mahirap nang madatang ako rito. Sige po. At kakain na po kaagad ako. Maraming salamat po ulit, Aling Rosita.
Espesyal ang hapunan natin ngayon May nakalimutan ba akong okasyon na hindi ko maalala? Kuya, walang okasyon. Naisipan ko lang gayahin yung beef morcon tsaka yung creamy kare-kare doon sa restaurant na pinapasukan ko bilang buffet attendant. Linggo nga kasi ngayon, kompleto tayong lahat dito sa bahay. Pero ang tanong, nasan si inay? Kanina ko pa hindi nakakikita. Natira ng pagkain si Ana. Alam mo naman si inay, laging naiisip si Ana. Pareho kami ni inay. Ako naman palagi kong naiisip si Andrew. Hindi ko alam kung paano pa siya maiahon sa kinasasadlakan niya. Ay, naku. Wala ka namang pananagutan kung ayaw niyang ituwid yung buhay niya. Masyado kasi siyang nadadaig ng kanyang mga kahinaan. Pero ang palagi ko pa rin ipinagdarasal na sana magbagong buhay na siya habang may panahon pa. Sa totoo lang, Levi, ayoko talagang makipagkita sa'yo. Una, tinapos ko na ang ugnayan natin dalawa bilang magkaibigan. Pangalawa, wala naman tayong dapat pang pag-usapan. Dahil kung ipipilit mo na naman baguhin ko ang buhay ko, sorry, alam mong tatanggihan kita. Andrew, kahit kailan, hindi ko isinukong pagiging magkaibigan natin. Anumang oras, mahihingan mo pa rin ako ng tulong. Lagi pa rin akong aagapay sa'yo. Magkaiba tayo ng mga landas. Nasa mabuti ka, nasa masama ako. Pero hindi ko pinagsisisihan ang pagtutulak ng droga. Dito ako nagkakamal ng pera. Dito ako nabubuhay. Pasensya na, pero tinatapos ko ng pagharap natin ito. Andrew Baltazar, Oh, naaresto ka namin sa salang paggamit at pagbebenta ng bawal na gamot. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sasabihin mo, ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo. Talo makukuman. Teka, anong ibig sabihin nito? Labi, bakit may mga pulis dito? O bata, pusasan niyo na. Bilisan niyo. Sandali! Bitiwan niyo ako! Wala kayong karapatang pusasan ako. Sige na. Sakay niyo na sa mobile car yan. Ano to, Levi? Andrew, Tinalantado mo ako. Niloko mo ako. Hayop ka! Yeah. Sabi ko na hindi ako dapat nagtiwala sa'yo. Traidor ka! Traidor! Ngayong nakakulong si Kuya, natatakot din po akong mamuhay mag-isa. Nasanay na po akong nakaasa sa kanya. Wala kang dapat ikatakot. Dahil nandito kami ng mga anak ko para tulungan ka, Ana. Pangako, hindi ka namin pababayaan. Tama si inay. Ano man yung mga pangangailangan mo? Kami ang bahala. Naaawa rin po kasi ako kay Kuya. Mabait naman po siya eh. Lagi niyang inaalala ang kapakanan ko. Pero sa isang banda, mainam na rin naroon ang kuya mo sa pangangalaga ng mga otoridad. Mas mapapabuti siya roon, Ana. Ngayong nakakulong na ako rito, ano pa ang gusto mong paniwalaan ko sa mga sasabihin mo, Levi? Andrew, alam mo sa simula't simula, ang ikabubuti mong palagi kong hinahangad. Hindi mo naranasan ang masasakit na kabigo ang nangyari sa aking buhay. Kaya hindi mo ko maunawaan kahit kailan. Oo, hindi mo maiwasan ang mga pagsubok, lalong hindi mo dapat takasan ang mga ito. Kailangan mong harapin ang bawat hamon. Pero hindi sa pamamagitan ng pagsira mo sa buhay mo sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Nasasabi mo yan dahil may responsable kang amang nagtatrabaho sa ibang bansa. Andrew, May mapagmahal kang ina at kapatid. Nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Ngayon, isa ka lang mahusay na ininyero. Pero ako, kami ni Ana,
Tinapong kami parang basura ng aming mga magulang. Sabihin mo sa akin, anong buhay pa ang naghihintay sa aming magkapatid? Pagkatapos nun, Tulungan mong iyong sarili. Maniwala kang sa gitna ng mga dinaanan mong paghihirap at masasamang impluensya. Marami pa rin kabutihang naghihintay sa iyo. pero paano? Paano, Levi? Lugmok na ako. Durog na ang pagkatao ko. Uy, nagliligpit ka na ng mga kagamitan mo dito sa kalendarya, Ana, ha? Oo. Ibig sabihin yan, maaga na namang naubos yung creamy kare-kare mo, no? Oo, Ate Maris. Nagulat nga ako eh. Pagkalabas ko kagad kanina, dinumog na ng mga bumibili. Ay. Hindi na ako nagkanda-ugaga sa pagbibenta. Talaga? Uy, Oo. good news yan, ha? Kasi sa susunod, ibang putahe naman yung ituturo ko sa'yo. Para unti-unti, madagdagan yung mga tinda mo. Talaga, Ate Oo, Maris? Oo. Palalakihin natin itong tindahan mo ng ulam. Kaya gagawin nating mas espesyal ang pagkakaluto ng mga putahe para balik-balikan ka ng mga bumibili sa'yo. Nako, ibig sabihin, kapag marami na akong tindang ulam, makakaipon na ako kahit papano, Ate Maris. Oo. Gusto ko kasing mag-aral din eh. Kahit yung 6 months lang na basic cooking lessons. Maganda yan, ha? Maganda yan. Gusto ko yung pagiging positive mo sa buhay. Positive outlook, ha? Tama yan. Basta, ituloy mo lang yung lahat ng objectives mo. Nandito lang akong palagi sa likod mo. Oh, Andrew. Kumusta ang kalagayan mo rito sa Rehabilitation Center? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo, ayoko nang umalis dito? Ano? Aba, mukhang nakagamayan mo ng buhay mo rito, ha? Tumaba ka na nga, oh. Namumutok ang mga pisngi mo. Ang lusog-lusog mo na. Hindi lang ang pagkakaroon ko ng isang bagong buhay ang natutuhan ko rito, kundi maging sa espiritual na bahagi, Levi. Pakiramdam ko, gumaling ang aking buong pagkatao. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil taos sa kalooban mong tinanggap ang plea bargaining agreement na sumailalim ka sa rehabilitation process. Nangako ako sa sarili kong hindi ko bibiguin ang isang taong hindi kailanman bumitiw para muli kong buuin ang aking pagkatao. Andrew, At ikaw yun, Levi. Tama ka. Bawat tao may kakayahang baguhin ang kanyang landas sa pagbabagong nais niyang makamtan sa kanyang panahon. Nagkakaroon ng saysayang buhay kung ito ay ginagamit na ng makabuluhan. Lalo't higit sa pagbabahagi ng tao sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa. Sapagkat bilang nilikha ng nasa itaas, tayong lahat ay may tungkulin at pananagutan sa isa't isa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sal Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang
panahon. Natoy, kung tandaan mo, kapag hindi nakaligtas sa panganib ang mga magulang natin, kalilimutan kong kapatid kita! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Mahirap man ang buhay, ito'y gumagaan kung walang bisyo at kalayuan. Tagumpay ay makakamtan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanas sa ating dunang sa kanyang panahon. Nato, mag-almusal na tayo. Eh, bakit tayo lang ang magkaagahan? Umalis na ba si Tina? Oo, kanina pa. Maaga raw kasi yung lakad nila ng kanyang boss. Ganun ba? Oo. Ato, Oh, bakit hating gabi ka na namang umuwi? Hanggang hapon lang ang klase mo, ah. nag-stay po ako kina Totoy. Nagbilyar kami. Malamang, malaki na naman yung postahan nyo, no? Kunti lang naman Para lang ganahan kami maglaro. Saka, libangan lang naman yun Ibangan. Kaya pala 21 ka na, hindi ka pa makatapos ng high school. Ato naman, kailan ka pa magbabago? Oo nga naman, anak. Mabuti nga nakapag-aaral ka kahit mahirap lang tayo. Sabi ko naman kasi sa inyo, wag niyo na akong pag-aralin Ano? Hinto na lang ako. Loko na ito. Ayaw niyo naman. Bakit ba ayaw mo mag-aral? Dapat nga magsikap ka. Matuto ka sa kahirapang nararanasan natin. May trabaho naman ako maaaring pasukan Bakit? Ano naman yun? Car wash. Ano? Lato, kapag nagkasama ka, kulang na pambuhay sa magiging pamilya mo ang kikitain mo ron! Matagal pa naman yun, tay. Saka ako na lang iisipin yun pag nangyari na. Pero ngayon, pumayag na kayo, minto ako ng pag-aaral. Nang hindi na tayo pare-parehong mahirapan. Nay, Tay, nabayaran ko na po ang ilaw at tubig natin. Pati na rin po ang upa natin dito sa bahay kay Aling Nita. Ay, salamat naman, Tina. Hindi ka nakakalimot na tumulong sa amin ng tatay mo. Eh baka naman wala ka ng pera, anak. Meron pa po. Kaya wag na kayong mag-alala. Buti ka pa. Responsable. Samantalang ang bunso mong kapatid, puro pag-aaksaya ng pera at panahon ang ginagawa. Ewan ko po ba dyan kay Nato? Nagtatrabaho nga, pero inuubos lang sa sugal at inumang kita. Oh, kailan pa kaya siya magbabago? Fredo, Tina, huwag tayong magsawa na ipakiusap sa Diyos yung kanyang pagbabago. Siya lang ang tunay na makakatulong para mangyari yun. Ginagawa ko po ang bilin nyo, Inay. Lalo na tuwing mananalangin ako pagkagabi. Ay sana nga, dinggin na ng Diyos ang ating hiling. Sige lang, Toy. Inom pa tayo. Sarap talaga ng may trabaho. Lagi maraming perang pang nomi at pang galso. Kaya nga nagpipiesta ako Nang pumayag siya na inay at itay na tumigil na ako sa pag-aaral. Pakiramdam ko nakalaya ako sa kulungan Ano ba? Teka, kailan naman tayo magbibilyar? Kahit kailan pwede. Mucho tayo ngayon. Nakautang yata ako kay Aling Nita. Ano? Wala pa rin si Nato? Oo, Fredo. Hindi man lamang ba nagtitext o kaya tumatawag? Hindi. Sinubukan ko pong tawagan siya Pero ayaw mag-ring yung cellphone niya.
I-text mo yung mga kaibigan niya. Ginawa ko na rin po yun. Pero sabi nila, hindi raw po nila nakita si Nato kahapon pa. Ang batang yun talaga, oo. Lagi na lang nagbibigay ng problema sa atin. Anong gagawin natin? Baka kung napano ng ating anak. Ilabas mo ang anak mo! Ilabas mo si Nato! Teka. Wala dito ang anak ko. Nag-aalala nga kami. 3 araw nang hindi umuuwi. Bakit ba parang galit ka pa? Talagang galit ako! Dahil 10,000 ang utang sa akin ng sugarol mong anak! Ano? O ngayon, hindi siya nagpapakita sa akin. Hindi nagbabayad. Bakit mo kasi pinautang? Negosyo ko magpautang. Akala niya matatakasan niya ako, ha? Pero nagkakamali siya. Nita. Hahanapin ko siya at ipabubugbog ko sa mga tauhan ko. Huwag naman. Pues, bayaran niyo ang utang niya. Dahil kung hindi, bukas na bukas din, ipahahanap ko siya para ipabugbog. Naku, Fredo, kailangan makita natin si Nato. Kawawa naman siya. Kung yung mga tauhan niya, ang unang makakakita, makalungkuhin ang anak natin. Kaya nga kung saan tayo nagpunta, di ba? Pero hindi pa rin natin siya makita. Siyang Nasa na kaya ang ating bunso? Ilang araw nang hindi mo uwi. yun. Hindi na iniisip ko. Isang, walang plano ng tricycle. Mapapaga tayo! Ate Tina, nabalitaan ko dinala rito sa ospital sina Inay at Itay. Ano nangyari? Ba't sila na-aksidente? Tinatanong mo pa? Kasalanan mo! Napakapasaway mo kasi! Wala ka nang ginawa kundi bigyan ng problema ang mga magulang natin. Ate, Sumugod sa bahay si Aling Nita at nagbantang ipabubugbog ka. Kaya yun, hinanap ka ni na Itay at Inay para iligtas. Hanggang sa bumangga ang tricycle na sinasakyan nila. hindi. Sinay at Itay. Nato, itong tandaan mo. Kapag hindi nakaligtas sa panganib ang mga magulang natin, kalilimutan kong kapatid kita. At bahala ka na sa buhay mo! Tina, Nato, Narito po ako, Inay. Nay, salamat sa Diyos. Nagkamalay na rin kayo tulad ni Itay. nasaan ang tatay mo? Sinong nagbabantay sa kanya? Nasa kabilang kwarto po. Si Ate Tina po ang kasama niya. Nay, patawad po. Kasalanan ko po kaya kayo na-aksidente ni Itay. Nangutang ako kay Aling Nita para may pansugal. Na hindi ko siya mabayaran dahil natalo po ako. Nagtago ako. Kaya sinugod na kaya't binantaang ipabubugbog ako. At para mailigtas ako, hinanap niyo ako. Tuloy na aksidente kayo nito. Sorry po, Inay. Anak, ayaw naming mapahamak ka. Dahil mahal na mahal ka namin. Kahit na nga madalas, sinasaktan mo ang aming damdamin. Nauunawaan ko na po, Inay. Patawarin niyo ako sa mga ginawa ko. Patawad po. Binabati ka namin, anak. Natapos mo rin ang high school. Oo nga. Masaya kami at hindi na kami nabigo ngayon. Ayaw. Ang inang pagkakataong binigay niyo sa akin, Inay.
Itay, salamat po sa inyo. Para po sa inyo ang diploma kong ito. Nato, anak. Binabati rin kita, Nato. Salamat, ate. Oh, ano ngayon ang plano mo? Ate, short course na lang ang kukunin ko. Para makapagtrabaho ako kaagad at makaipon para sa hinaharap. Natutuwa kami at responsable ka na ngayon, anak. Namulat na po ako sa mga pagkakamali ko, Itay. Ayoko na pong maulit yung pangyayaring muntik kayong mawala sa akin, Inay. Dahil sa pagliligtas sa akin. Mahirap man ang buhay, ito'y gumagal. Tagumpay ay makakamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Salvador Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay, Alma. Gusto ko namang makatikim ng sarap sa buhay. Mabuti pa siguro lumayas na ako nang maiba naman ang takbo ng buhay ko. Kuya, huwag mo naman gawin yan. Baka mapahamak ka lang. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mainam sa tao ang may pangarap, lalo na sa kabataan, sapagat ito'y mag-uudyok sa kanila upang magsikap. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Irwin sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang sarap ng sabaw nitong nilagang gulay, Sally. Tama-tama sa malamig na panahon. Ang sarap ng pagkatimpla niyo, Nay. Sana magustuhan din to ni Erwin. Ay, may nagbukas po ng pinto. Tiyak si Kuya Erwin na po yan. Erwin, ikaw na ba yan? Papa Roy. O anak, kumain ka na. Masarap ang pagkakaluto ko sa gulay. May saging din tayo, Kuya. Para panghimagas. Kayo na lang ang kumain. Tapos na ako eh. Ba? Tsaka, ano pa ba naman ang isasarap niyan? Eh, lagi na nating ulam yan. Uy, Kuya naman. Saan ka kumain? Sa bahay po ng kaibigan ko, may tsadong bakang ulam. Oh, ayan. So, yun na lang yung cellphone. Totoo, Lian. Oo! Ganda pa nito ah. Bakit ipinamimigay mo na? Ayoko na eh. Sawa na ako. Ganun lang? Oo! Eh, friend naman kita. Kaya sa'yo ko na lang binigay. Salamat ah. Iba talaga kapag may magandang trabaho, mabibili ang lahat ng gusto. Bakit? Wala ka bang trabaho dito? Pangisda at pagsasaka lang madalas na trabaho ng mga binata rito. Naku, sayang naman ang itsura mo kung mangingisda at magsasaka ka lang. Alam mo bang pwede mong pagkakitaan ng malaki yung itsura mo? Kasi nga gwapo ka. Ha? Oo. Paano?
makinig ka sa sabihin ko sa'yo, ha? At kapag pumayag ka, yayaman ka! Lucio, bakit hindi ka pa natutulog? Gabing-gabi na. Hinihintay ko si Irwin. Tiyak na ginabi na naman yun doon sa bago niya kaibigang mayaman. May kaibigan sa mayaman? Sabi niya. Pero malayo dito yung bahay. Yun nga nagbigay na maganda niyang cellphone. Ay, nako. Anak natin yun, oh. Naiinggit sa mga kabinataan dito na may magagandang gamit. Nagsasawa sa hirap. Pero ayaw naman niyang magsikap upang umasenso. Napapansin ko rin yun eh. Hindi siya dapat ganoon. Dahil hindi darating ang biyaya kung hindi siya gagawa. Kausapin natin siya, Lucio. Ipaalala natin yun sa kanya. Lagi naman natin ginagawa yun. Kaya nga madalas, naiinis na siya. Kahit na, Lucio. Hindi pa rin tayo dapat tumigil sa pagpapaalala sa ating anak. Isasama mo ako sa bayan? Oo, meron kasi akong bibilin. Naku, Lian, wala akong pamasahe. Wala akong trabaho ngayon eh. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa gastos. Pamimeriendahin pa kita. Talaga? Oo. O sige ba, gusto ko nga rin makapamasyal eh. Iba talaga kapag maraming pera, no? Nakakapaglibre. Pwede ko rin naman magkapera kung gagawin mo yung sinasabi ko. Pwede kaya talaga ako, Lian? Oo. At may alam akong tao na makakatulong sa'yo. Erwin. Uy, gumising ka na. Bakit po ba tayo? Aga-aga pa. Di ba sabi ko sa'yo, tulungan mo ako sa bukid ngayon. Bumangon ka na dyan. Ngayon na lang, inaantok pa ako eh. O paano hindi ka antukin? Eh kung saan ka pa naglima yung kagabi. Alam mo naman maaga tayong pupunta sa bukid ngayon. Sige na, bumangon ka na. Bago pa ako magalit ng tuluyan sa'yo. O, sige po. Kaasar naman. Alam naman niyang ayokong magsaka. Pilit pa rin ng pilit. Kuya, sabi ni Inay, kumuha ka raw ng tubig sa poso tapos dali mo sa kusina. Ikaw na lang, Alma. Masakit ang katawan ko eh. Tinatamad ka lang eh. Hindi. Talagang masakit ang katawan ko dahil maghapon kaming gumawa ni Itay sa bukid. Uy, nakapagpahinga ka naman kagabi ah. Eh, masakit nga talaga ang katawan ko eh. Kaya sige na. Ikaw nang umigib ng tubig doon sa poso. Mabigat yun, kuya. At saka gumagawa ko ng assignment ko eh. At saka ikaw naman ang inuutusan ni Inay ah. Visit naman talaga, oo. Kung bakit naman kasi basket tubig sa loob ng bahay, wala tayo. Uy, alam mo naman mahirap lang tayo, di ba? At saka hindi lang naman tayong ganito dito sa lugar natin. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay, Alma. Gusto ko naman makatikim ng sarap ng buhay. Mabuti pa siguro lumayas na ako dito. Kuya! Nang maiba naman ang takbo ng buhay ko. Kuya, wag mong gawin yan. Baka mapahama ka lang. Hindi mangyayari yun. Dahil mag-aartista ako, gagamitin kong itsura ko. My darling, buti naman dumating ka na. May kasama ka palang pogi. Oh, siya yung sinasabi ko sa'yo na friend ko, Mama Dina. Si Irwin. Irwin, ang nagbibigay ng swerte sa akin, si Mama Dina. Hello po. Hello din, pogi.
Gwapo naman pala talaga itong friend mo, Lian. Sabi ko naman sa'yo iba ang taste ko sa kaibigan. Ibig mong sabihin, Lian, lahat ng kaibigan mo, gwapo? O syempre, di ako nakikipagkaibigan sa pangit, ano? Oh, sige na, Lian. Mag-beauty rest ka na sa room mo, ha? At ako nang bahala mag-interview. Okay. Dito sa poging friend mo. Inay? Tay? Bakit pa nangangalumata kayo? Paano? Hindi kami nakatulog kagabi ng tatay mo, Alma. Hinintay namin ang pag-uwi ng Kuya Erwin mo. Ay, hindi po siya umuwi kagabi. Oo, anak Hanggang ngayon, tanghali na. Wala pa rin siya. Naku, Nay. Tay. Baka po tinutuon ni Kuya yung sinabi niya sa akin. Na kapag nainis daw siya, maglalayas siya. Yan ang nga naiisip ko, anak Dahil wala siya sa mga kaibigan niya na magpunta ako roon. Ano pa naman si Kuya? Nagbigay pa ng problema. Mamaya mapahamak pa siya. Lucio, kailangan makita natin ang ating anak. Baka kung ano masamang trabaho ang pasukan niya para lang mabuhay. Hahanapin ko siya. Pero hingin din natin ang tulong ng Diyos. Dahil siya lang naman ang tunay na makatutulong sa ating lahat. Dina, ang gaganda ng mga damit at sapatos na binili mo para sa akin. Lahat branded. Ngayon lang ako makapagsusuot ng ganito. Maraming salamat, ha. Okay lang yan, Erwin. Basta ba, magiging mabait at masunurin ka sa akin, ha? Higit pa rin ang makukuha mo. Lalo na kapag artista ka na. Talaga bang tutulungan mo akong maging artista? Of course! At ako magiging manager mo. Excited na ako, Dina. Pero, may kailangan ka munang gawin ngayon. Ha? Kailangan kasi mapansin ka ng mga tao. Pag-usapan. Paano mangyayari yun? Anong gagawin ko? Magpo-post ka ng hubad sa internet. Ano? Para makita nila yung kagapuhan mo at ganda ng katawan mo. Eh di, pag-uusapan ka na. Oo nga, no. At hindi lang yun ang gagawin mo, ha? Dapat bongga ang post mo. Para pagkaguluhan ka, maging ng mga producer. May iba pa akong gagawin? Yes, Erwin. Gagawa ka ng sex video. Tapos ilalagay sa internet? Natural. Kaya nga kukunan kita habang ginagawa mo yon. Pero teka. Mapapahiya ako sa maraming tao. Huwag mo silang pansinin. Ang importante, maging bongga ang pag-enter mo sa showbiz nang sumikat ka. At para mangyari yon, dapat ipakita mo na materialis puertes ka. Pati yung, alam mo na, ducks as in dako. Sandali dito ka muna sa sala Aayusin ko lang ang lugar na gagamitin natin. Pati na ang camera. Diyan ka lang ha. Hindi. Ayokong gawin yun. Baka kapag nakita yun ni Inay at Itay, mamatay sila sa kahihiyan. Ayokong mawalang mga magulang ko. Ano ba itong pinasok ko? Ayoko nito. Ayoko. Kailangan makalis na ako rito. Umiiyak ka na naman, Sally. Ilang araw na wala ang panganay natin, Lucio. Hindi natin alam kung nasaan na ba siya. Ano na nangyayari sa kanya? Lucio, sobra ako nag-aalala kay Erwin. Ako rin naman nag-aalala sa kanya. Kaya nga sabi ko sa iyo na isama natin siya sa ating mga panalangin sa Diyos. Dahil ayokong may masamang mangyari sa kanya. Nay? Sige. Erwin, anak, salamat at nagbalik ka. Inay, Itay. Patawarin niyo po ako.
Naging padalos-dalos ako, kaya muntik na po ako mapahamak. Oh, Diyos ko. Bakit anak? Anong nangyari sa'yo? Nakakilala po ako ng isang tao na tutulungan daw akong maging artista. Yung pala, gusto kong pagawin ng sex video para i-post sa social media. Ano? Buti hindi ka pumayag, anak. Kaya ka ba narito ngayon? Opo, naalala ko po kayo, Itay, Nay, at ang kahiyang sasapitin natin. Kaya dali-dali po akong umalis sa bahay niya. Sorry po. Pangako, lagi ko na pong susundin ang mga pangaral niyo. Magiging kontento na po ako sa kung anong meron tayo at magsisikap upang umasenso sa buhay. Tunay na nakaaakit ang mga material na bagay, lalo na sa paningin ng mga kabataan. Kaya dapat na sa pagpapasya ay maging mahinahon upang maiwasan ang kapahamakan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ang sabihin mo talagang malandi ka. Hindi ka na dapat nagbalik dito? Ate Remy, hindi totoo yan. Hindi ko nilalandi ang asawa mo. Lumayas ka na dito! Lumayas ka na! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong sila na nga ang may kasalanan, ay sila pa ang matapang. Ito po ang naging karanasan ni Janine sa ating dulang sa kanyang panahon. Janine, narito na tayo sa bahay ni Nanay Loleng. Oo nga, Kuya Romel. Salamat sa paghahatid mo sa akin, ha. Kung di mo ko tinulungan, malamang hirap na hirap ako bago makarating dito. Alam ba ni Nanay Loleng na darating ka ngayon? Oo, Kuya. Palagay ko nga, kanina pa niya ako hinihintay eh. Ay, halika, tumuloy ka muna para makita ka niya. Romel, nakahain na. Halika na, kumain na tayo. Ay, salamat. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Ayoko lang kumain doon kina Nanay Loleng. Ay, mabuti talaga. Hindi ka kumain doon. Dahil kapag ginawa mo yun, magagalit ako sa'yo. Bakit naman? Tatanong mo pa? Ang pinsan ko ang una mong niligawan, di ba? Hindi ka nga lang niya sinagot. Natural. Ayoko na magkasama kayo at magkasabay pang kumain. Dapat hindi na pumayag si inay na tumira uli sa kanyang babaeng yun. Ikaw naman. 4 na taon ang tapos yun. Kasal na nga tayo at may anak na. Kaya kalimutan mo na yun. Mabuti naman napasyal ka dito. Ano, kumusta ka na? Taba mo ngayon ah. Alam mo, nagbabalak na nga akong puntahan ka sa inyo. Napunta ako dito dahil kay inay. Nandiyan ba? Oo.
Narito ako, Remy. Halika, tuloy ka. Parang nga dyan. Ano ba yun? Bakit kaya galit sa akin si Ate Remy? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Pamangkin. Parang malalim ang iniisip mo, ah. Naalala ko lang po si Ate Remy. Iniisip ko lang po kung bakit kaya siya nagagalit sa akin. Pasensya ka na sana sa pinsan mo, Janina. Siguro kaya ganun, dahil nagsaselo siya sa'yo. Po? Dahil nga ikaw ang unang niligawan ni Romel, di ba? At alam din niya na crush mo si Romel noon. Pero, Tia, hindi ko naman po sinagot si Kuya Romel. Nagparaya ako para kay ate. Tinatahalo ng matinding selos ang ate mo. Hayaan mo. Kakausapin ko siya. Pagsasabihan ko. Abay, hindi siya dapat maging ganun. Dapat nga magtiwala siya kay Romel. Ay, nako. Huwag niyo na po siyang pagsabihan, Tia Loleng. Baka lalo lang siyang magalit. Paano ka? Huwag niyo na po akong alalahanin. Hindi naman po ako galit sa kanya. Janine, mabait ka talaga. Kaya nga hindi ako nagsisisi na kinupkup kita nung mamatay sa sakuna ang iyong mga magulang. Ay, salamat. Bakit ngayon ka lang? Ha? Gabing-gabi na. Pasensya na, Remy. May umariklas sa tricycle ko eh. Malayong lugar, kaya ginabay ko. Uy, sinungaling ka? Aray ko. Bakit mo ako sinampal? Alam ko niloloko mo ako. Siguro nakita kayo ni Janine, ano? Aminin mo! Praning ka. Nagtatrabaho ko. Oh, Paano kami magkikita ng pinsan mo? At saka wala kaming relasyon. sinungaling ka! Kapag nahuli ko kayong dalawa, maghahalo ang balat sa tinaluban! Ikaw pala, ate. Umalis si Tia eh. Hindi sinayang sadya ko. Ikaw! Ako? Oo, mga agaw! Sabi ko, ate, bakit ka ba nananampal? Hindi ko naman inaagaw si Kuya Romel. Huwag ka na mag-ila! Nakita ko kayo, masayang nag-uusap kanina. Nagkasalubong kami kanina. Kaya natural lang na magbatian kami. Ang sabihin mo talaga malandi ka. Ate! Hindi ka na dapat nagbalik dito! Hindi naman totoo yan eh. Hindi ko nilalandi ang asawa mo. Lumayas ka na dito! Lumayas ka na! Hindi mo dapat ginawa yun, Remy. Nakakahiya ka. Ha? Ako pa ngayon ang nakakahiya? Ha? Ako na nga itong niloloko niyo? Wala kaming ginagawang masama ni Janine. Kung nagtagal ka doon, nakita mo sanang ipinakilala niya sa akin ang kanyang nobyo. Ha? O ano? Di natauhan ka. May boyfriend na ang pinsan mo at yun ang tutulong sa kanya para makapagtrabaho sa abroad. Ang hirap sa'yo, Remy. Puro ka selos. Wala kang tiwala sa akin. Dapat kung talagang mahal mo ko, matuto kang pagtiwalaan ako para maging maligayang pagsasama natin bilang mag-asawa. Janine, pamangkin, pasensya na, ha? Hindi ko na kayo maihahatid sa airport. Ay, kung bakit naman kasi ngayon pa sumumpong to pasaway na rayuma ko? Okay lang po, Tia. Kasama ko naman po si Gary. Siya nga naman po, Tia Loleng. Ako na po ang bahala kay Janine. Oh, salamat, Gary. Janine, Po, ako na humihingi ng paumanhin sa mga ginawa sa iyo na yung pinsan, ha? Pasensya na talaga. huwag niyo na pong alalahanin yun. Alam niyo, aaminin ko po, nasaktan ako sa mga sinabi niya, pero hindi po mababago nun ang pagmamahal ko sa kanya bilang aking pinsan. Napakabuti mo talaga. Pagpalaing ka naman ng Diyos. Ang bilis ng panahon, ano, Gary?
Parang kailan lang kadarating lang natin dito sa Japan. Ngayon, pauwi na tayo. Oo nga, Janine. Pauwi na tayo. At magpapakasal na. Tama. Gary, gusto ko sana pagdating natin, puntahan natin si Tia Loleng. Pupuntahan natin ang tiya mo? Pagdating natin sa Pilipinas? Oo, Gary. Gusto kong naroon siya sa araw ng ating kasal. At saka, bibigyan ko rin sila ng pasalubong. At ang pinsan mong si Losa? Oo. Kahit naman ganun si ate, pinsan ko pa rin siya. Anak ng kumupkup sa akin nung maulila ako sa mga magulang. Kaya mahal ko pa rin siya. At saka matagal ko nang limot yung nakaraan. Oo, naligaw sa akin si Kuya Romel noong araw at naging crush ko pa, ha. Pero hindi ko siya sinagot. Dahil nga, alam kong mahal siya ni ate. Buti na lang nagparaya ka. Nakita tayo. At ngayon, girlfriend na kita. Tama. Kaya wala kang dapat ipagselos dahil secured ka sa akin. Mahal na mahal yata kita. Naniniwala naman ako. Naalala ko lang kasi yung kasungitan ng pinsan mo. Iyaan mo na yun. Tayo na lang ang umunawa. Matuwa tayo na maligaya tayo at naging mapalad. Janine? Dumating ka na pala galing abroad. Oo, ate. At nakausap ko na si Tia Loleng. Kasama kong boyfriend ko, si Gary. Kumusta, Ate Remy? Eto. Kapapanganak lang. Puno ng problema. Ay, sinabi sa amin ni Tia ang nangyari. Wala palang trabaho ngayon si Kuya. At problema pa ninyo ang bayad dito sa ospital. Dahil nasisaryan ka pala. Oo. Oo, huwag ka nang umiyak. Baka makasama pa yan sa'yo. Ate, huwag ka nang mag-alala. Iyaan mo, tutulungan ko kayo. Ako na ang magbabayad dito sa ospital. Gagawin mo yun? Kahit na marami akong kasalanan sa'yo? Pinsan kita, ate. At tinulungan din ako ni Tia noon. Kaya, ngayon, hayaan yung tulungan ko kayo. Salamat, Janine. Napakabuti mo. Patawarin mo ko dahil pinagselosan kita at pinalayas pa sa bahay ni Inay. Tagal na kitang pinatawad, Ate Remy. Ay, tungkol nga pala kay Kuya Romel. Balak sana namin kunin siya sa itatayo namin negosyo ni Gary. Tama. Yun ay kung papayag ka, ate. Oo naman. Payag na payag. Tapang ni baba ko. Kayo na nga itong lumapit sa amin. Ay, salamat sa inyo. Maraming salamat. Mabuwal man ang may mabuting puso, siya'y kanyang itatayo. Kabutihan niya'y magniningning sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Alan Ortega, Lionel Benamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutian. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara.
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.